Kamusta po kayo? Amen. Sarap mag-worship kay Lord, ano? Sino po ngayong umaga ang excited sa marireceive niyang salita mula sa Panginoon? Okay. Praise God. Let's start na. Last Sunday, narinig natin kung paano nakaranas ng imposibleng bagay si Peter. At ito ay ang paglakad niya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Kung si Peter ay nabubuhay ngayon, habang bagyo, siguro naglalakad pa rin yung sa ibabaw ng tubig. Naranasan na niya eh. At nalaman natin doon, upang makatulad tayo ni Peter na nakaranas ng imposibleng bagay, yung paglakad sa tubig, itinuro sa atin ni Lord na humingi din tayo ng mga imposibleng bagay. Si Peter humingi, Lord, gusto ko makalakad sa ibabaw ng tubig papunta sa iyo. So, humingi siya ng mga imposibleng bagay. At nalaman din natin, after ng paghingi ng imposibleng bagay, tayo ay hahakbang or hahakbangan ang mga pinapanampalataya na nating imposible. Narinig natin, with God, all things are possible. Walang imposible sa Panginoon, lahat ay madali lang sa Kanya. Kaya naman, sa paghingi, hakbangan natin yung ating pinapanampalatayanan. At ang mga nananampalataya, katulad ni Peter, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, huwag kang mag-aalinlangan. At kaya tayo, sa biyaya po ng Panginoon, kung ikaw ay merong pinapanampalataya ng isang bagay, nandoon tayo sa straight na focus kay Jesus kasi ibibigay talaga ni Lord yung mga impossible things na hinihingi natin. Huwag lang mag-aalinlangan. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa paglakad. Kung si Peter ay lumakad sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus, ngayon naman ang pag-uusapan natin ay lumakad katulad ng paglakad ni Jesus. Okay? 1 John or unang Juan chapter 2 verse 6. Siya na nagsasabing siya ay nananatili sa Diyos ay nararapat ding lumakad katulad ng paglakad ni Jesucristo. At dyan ko po kinuha ang ating title at yan po ang ating pag-uusapan. Kakatuwa ano? Si Peter lumakad sa ibabaw ng tubig papunta. Ngayon naman ang ituturo sa atin, lumakad katulad ng paglakad ni Jesus. Ito ang question, paano kaya maglakad si Jesus? Siya ba'y papaganto? Kaya sabi, lumakad. Sino makakalakad ng pagtulad ng paglakad ni Jesus? Siya na nagsasabing siya'y nananatili sa Diyos. Tanungin mo ang iyong katabi. Kung wala kang katabi, tanawan mo na lang. Iyong abutin sa malayong tingin. Sabihin mo sa kanya, ikaw ba'y nananatili sa Diyos? Yeah. Ulitin ko ang verse ha. Siya na nagsasabing siya'y nananatili sa Diyos. Alam mo, ito ay mabigat, ito ay firm na condition mo sa Panginoon. Kung ikaw pala ay nagsasabi na mananatili sa Diyos, ay nararapat ding. So ibig sabihin, you are required, obligated, o responsibility natin ang lumakad katulad ng paglakad ni Jesus. Okay? The question is, bakit din tayo o bakit dapat din tayong lumakad katulad ni Jesus? Bakit ba? Kasi nung si Jesus ay nabuhay sa mundong ito, siya'y nakapamuhay din dito. Meaning to say, yung katatayuan mo ay posibleng nadaanan din ni Jesus. Yung mga narating natin, possible narating din ni Jesus. Yung mga iniyak mo, umiyak din si Jesus. Yung naramdaman mo, naramdaman din niya. Anong ibig sabihin? Si Jesus ay nagkatawang tao din. Kung paano lumakad si Jesus sa mundong ito, gagayanin din natin kasi nagkatawang tao din siya. Siya ay naglakad sa lupa in a physical realm. Anong ibig sabihin ng paglakad ni Jesus? Siyempre, simple walking lang naman yun eh. Ang ibig sabihin po ng paglakad ni Jesus, ibig sabihin nito, si Jesus ay namuhay din sa mundo kasama ng mga tao. Yan ang ibig sabihin ng paglakad, yung pamumuhay kasama tayo, kasama ng mga tao. Sa sinasabi po ng verse na ito, na namuhay din tayo tulad ni Jesus, habang tayo ay nandito sa mundo, si Jesus po ang ating gagawing modelo habang tayo nabubuhay. Sino po dito gusto niya makamukha ang Panginoong Jesus?
Okay? Upang maganap na ikaw ay maging makamukha ni Jesus, kailangan nilalakaran natin ang mga nilakada niya. Kung siya'y naging tao, tao tayo, meaning to say, yung ginawa ni Lord noon, pwede rin nating magawa ngayon. Amen ba? Now, paano lumakad katulad ni Jesus? Sabi, lumakad tayong katulad ni Jesus. Ang tanong, paano? Number 1, ang lumalakad katulad ni Jesus, hindi siya humuhusga. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, makinig ka mabuti. Para sa'yo to. Akatuwa, no? Dito makikita natin yung taong-tao talaga si Lord noong time na yun eh. Tingnan natin kung paano siya hindi humusga. Mayroong kwento sa Bible, babasahin ko sa inyo ang mga verses. Ang sabi sa Juan, chapter 8, verse 3 up to 11. Tingnan natin ang mga bawat verses na ito. Sabi sa verse 3, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sino daw po yung nahuli? Isang babaeng nangangalo niya nang kanilang patayuin siya sa gitna. So meaning to say, may na-caught on the act. Dinala sa gitna yung babae. Verse 4, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sakto ng pangangalon niya. So idinidiin doon yung naging kasalanan ng babae. Sinasabi ng mga Pariseo, Jesus, Guro, itong babaeng ito, huling-huli namin. Verse 5, sa kautusan ay pinag-utos sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Katindi, ano? Itong mga Pariseo, bully. Nakakita lamang ng may kasalanan, talagang may panghahawakan agad kautusan eh. Sabi sa utusan ni Moses, batuhin ang mga ganyan. Magaling mambuli. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Ito ang sabi ng mga Pariseo kay Jesus. Verse 6, ngunit ito ay kanilang sinabi upang siya'y subukin si Jesus, susubukin si Jesus. Upang sa kanya'y may maiparatang sila. Subalit, yumuko si Jesus at sinulat ang kanyang daliri sa lupa habang sinasabi, Panginoon, sabi sa kautusan, ang mga ganyang mga babae na huhuling may kasalanan ni babatuhin hanggang mamatay, si Jesus yumuko lang. Habang may nagsasabi sa kanya, sinusulat yung daliri sa buhangin. Verse 7, habang sila'y nagpapatuloy sa pagtatanong sa kanya, tumayo siya, si Jesus, at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Ay, grabe to. Pinanggigiitan ng mga Pariseo. Sabi sa kautusan ni Moses, Guro, ang mga ganyang uri ng kasalanan na gumagawa ng ganyang kasalanan, papatayin sa pamamagitan ng bato. Pero alam nyo, si Jesus iba. At sabi ni Jesus, habang sila'y nagpapatuloy sa pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Grabing biyaya ng Diyos dito. Verse 8, at muli siyang yumuko. After niyang masabi, yumuko na naman si Lord. At isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Verse 9, nang ito'y kanilang marinig, ano nangyari? Ay isa-isang umalis. Simula sa mga matatanda, at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Di ba pinaparatangan ng mga Pariseo, ng mga matatandang eskriba, yung babae? At sinusumbatan pa si Lord. Lord, may kasalanan yan. Pero nung sinabi ni Jesus, bumato ang walang kasalanan sa inyo. Alam niyo ang nangyari? Isa-isang nawala. Nag-umpisa sa matanda. Ang tanong, bakit kaya nag-umpisa sa matanda ang unang umalis? Ito naisip ko eh. Siguro yung matatanda, maraming kasalanang nagawa. Guilty. Sabi nila, bumato, wala kasalanan. Kaya matatanda, madami-daming kasalanan ko. Hindi ako babato. Yung isa naman, hindi siya pabata, pahuli. Kakunti kasalanan. Pero ang point ko, yung mga may kasalanan, hindi nakatiis sa sinabi ni Lord na bumato ang walang kasalanan sa inyo. So meaning to say, tuloy natin ha. Verse 10, tumayo ulit si Jesus at sinabi sa kanya, doon sa babae, babae, nasan sila? Nasan yung mga humuhusga sa'yo? Nasan ang mga umuusig sa'yo? Wala na bang ni isa mang humatol sa iyo? And verse 11, at sinabi niya, walang sino man Panginoon. Sinabi ni Jesus,
Hindi rin kita hinahatulan. Sa words natin, hindi rin kita hinuhusgahan. Humayo ka at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Praise God. Ang kasalanan napakatindi eh. And sometimes, at itong mga nagdaan sa ating mga panahon, bago ka na born again, ikaw ay may nagawa rin kasalanan eh. Amen ba? At hindi masarap sa pakiramdam, yung ikaw ay hinuhusgahan ng tao na iyong napagkasalaanan. Yung ikaw'y sisisihin, dahil sa iyo eh. Ang sama-sama ng ugali mo. Nang dahil sa iyo eh, kaya nagkaganito ang pamilya natin. Dahil mo. Alam mo ang feeling na gano'n? Masakit yun. Alam mo ba, imagine, kung ikaw nasa posisyon ng babae, you will feel down. Mawawalan ka ng pag-asa. Bakit? Napapalibutan pa eh. At ang pumapalibot pa sa kanya ay matatandang tao. Matitindi ang posisyon. At mayroong batas doon na kapag ka nagkasalat na huli sa akto, papatayin sa pamamagitan ng bato. Alam mo yung babae hopeless. Pero ito ang maganda. May Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, napaka-bless mo. Meron kang Jesus. Tuloy tayo ha. Lagi po nating alalahanin na lahat tayo ay may mga nagawang pagkakamali. Katulad ng babae. Iba't iba nga lang level, pero the point is may kasalanan. Sa babae mabigat eh, nangalon niya eh. Tayo, pastor, ako na may nakakupit lang ng 500 sa wallet ng aking mami. Maliit-liit, pero kasalanan sa mata ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus ay bumato ang walang kasalanan. E di doon sa part natin na ganon, guilty rin tayo. Bakit? May kasalanan tayo. Kaya naman ang point ko, wag tayong humusga kasi hindi rin tayo hinusga ng Diyos. Anumang level ng kasalanan, anumang bigat niyan, dumating pa rin tayo sa puntos na lagi nating alalahanin na lahat tayo ay may mga nagawa rin pagkakamali. Sabi mo sa iyong katabi, sa pulsa yun no? Kaya lahat po tayo ay nangangailangan ng ano? Anong pinaramdam ni Jesus? Nagparamdam si Jesus ng habag at pagpapatawad ng Diyos sa nagkasalang babae. Same thing. We are living in this world na masasabi natin na may umaaway sa'yo, may pumuput down sa'yo, may nagkakasala laban sa'yo. Pero doon tayo sa paglakad na tulad ng ginawa ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nanghusga kahit anong laki ng kasalanan nagawa sa babae. Amen ba? Kaya ba natin yon? Sa biyaya ng Diyos, kaya. Amen ba? Lahat tayo ay nangangailangan ng habag. Sino ba naman tayo? We are not perfect. Baka nga pagkagising natin kaninang umaga, nagreklamo tayo, lakas naman ng ulan. Wala akong masasakya, mababasa na naman. Ang dami natin pwedeng masabi. Pero alam mo, sa biyaya ng Diyos, we have a God. We have Jesus, na very gracious God. Na kahit tayo may pagkukulat, pagkakamali, still nandoon pa rin ang habag at pagpapatawad ng Diyos. Kaya sarap mag-worship kay Lord kasi alam mong pinatawad ka ng Diyos sa ating mga kasalanan. Lalahanin po natin palagi. Ikaw na tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Kaya nga sabi, sino daw ang nagsasabi siya nananatili sa Panginoon? E di ikaw na to, na ikaw na yung tumanggap ng biyaya sa Diyos. Ikaw na pinatawad ng Diyos sa lahat ng uri ng iyong kasalanan. Ikaw man ay nararapat din na makapagbigay ng awa at pagpapatawad sa mga nagkasala laban sa iyo. Mayroon nagsasabi, magpapatawad ako, pastor, after 5 years. Aba naman, may time frame. Ako, pastor, ay magpapatawad kapag nilibre niya ako sa milk tea. Saka ko siya patatawadin. Aba naman, may kondisyon. Kay Jesus, wala. Ganyan kabuti si Lord. Walang kondisyon. Tingnan nyo to ha. Kung si Jesus ay tinanggap ka ng buong buo, position yourself ha, may pagkakamali. Sino ba naman tayo? Kung si Jesus nga ay tinanggap tayo ng buong buo at hindi ka hinusgahan sa lahat ng mga pagkakamali mo, marapat lang din na hindi ka manghusga sa mga nagawang kasalanan ng iba laban sa iyo. May mga tao wala dito, ang gagaling manumbat.
O, wag nang tataas ang kamay kung sino man yun, ano. Sabi mo, ganito, ba't ngayon? Hindi. Ang gagaling manumbat eh. Tanda mo nung binagbasakan mo ako ng baso, tanda mo nung ako'y iniwan mo, tanda mo nung ako'y iniangkas mo sa motor, bigla kang umanda, natilapsik ka ng damit ko. Ang dami natin pwedeng isumbat. Tanda mo nung sinagot kita, tapos iniwan mo ako sa ere, pinagpalit mo ako sa best friend ko, ang dami natin pwedeng isumbat. Ang daming brokenness na ating sinusumbat. Pero si God, iba, hindi siya humusga. Hindi siya naninisi. Kaya naman yung sinasabi ni Lord na paglakad katulad ni Jesus, ma-apply po natin sa ating buhay sa pag-uumpisa pa lamang sa na-encounter nating mga tao, maiwasan natin ang humusga. Amen ba? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, napakaganda mo at napakapogi mo. Walang kapula-pula sa iyo. Wala. Bakit? Fearfully and wonderfully made. Okay. Ang mga lumalakad tulad ng paglakad ni Jesus ay mas nagiging mahaba ganyan sa iba. Mas lalong nagiging mapagbiyaya. I pray lahat tayo'y ganun. Yung bang ikaw ay napakabait, hindi lang pagtulog ha. Tayo na nagsasabi na ikinananatili sa Panginoon, natural na makikita sa iyo kung paano lumakad si Jesus bilang hindi nanguhusga, bilang isang mabuting Diyos, marapat lamang na makita sa iyo kabutihan dit kabaitan ang lalabas sa iyo. Yan ang lumalakad tulad ni Jesus. Tingnan mo ngayon katabi, mabait ba yan? Pastor, pag mahimbing ng tulog niyan, sino ba ton mga nagsasabi na mababait or mabubuti katulad ni Jesus? Yung hindi nanguhusga. Ito yung mga taong yon. Siya ay hindi nag-iipon ng kabigatan ng loob sa kanyang dibdib. Hirap lumakad katulad ni Jesus kung ang daladala mo sa iyong dibdib ay sama ng loob. Paano ka makakalakad tulad niya? Si Jesus nga ay hindi nagkikimkim ng sama ng loob. Ni hindi nga siya nanghusga, ni hindi siya nanunumbat doon sa mga babae o doon sa babae nagkasala laban sa marami, sa paningin ng marami. So, ang lumalakad tulad ni Jesus, hindi nag-iipon ng kabigatan ng loob. Ang ipunin may pera, huwag sama ng loob. Pastor, hindi ko kayang ipunin ng pera, sama na lang ng loob. Abay, huwag naman gano'n. Ano? Ang lumalakad katulad ni Jesus, siya'y hindi pikunin o mainitin ng ulo. I pray, walang ganito dito. Hindi lang agad nakasakay ng jeep, kamot ng ulo, ano ba naman yan? Aba, hindi rin na-replyan, mainit ang ulo. Hindi lang agad na paghain ng pagkain, mainit agad ang ulo. Paano tayo makakalakad tulad ni Jesus kung sa mga ganun pa lamang pangyayari, failed na tayo? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi bagay sa iyo ang mainitin ng ulo. Yung mga mainitin ng ulo, sa bibilis humusga. Gumaya ka sa akin. Naku! Ang daming ganyan. Siya na lumalakad katulad ni Jesus na hindi humusga, hindi siya naninisi ng iba, siya'y kalmado lang. Sino po sa inyo sa family, nagkakagulo na, ikaw relax lang? Or ikaw yung nangunguna-nguna? Ay, may nagpapanunto ka doon, ay, sino lalaban niya? O ikaw pa yung nangunguna-nguna sa gulo. Ang lumalakad katulad ni Jesus, siya'y kalmado lang. At kung ikaw may makikisali sa gulo, ikay magiging mediator lang. Anong ibig sabihin? Mag-aapula ka ng init ng away sa paligid. So, ikaw ang magpapapayapa doon. Yan ang lumalakad katulad ni Jesus. Hindi yung ikaw pa ang promotor sa gulo. Sabi mo sa iyong katabi, hindi talaga ikaw yung. Amen ba? Ganyan ang ating tularan kay Jesus. Hindi siya humuhusga. Amen ba? Lagi po tayong humingi ng biyaya sa Diyos na tayo maging mabuting tao. Hindi lang lagi maganda ang physical appearance mo, kundi ang loob mo'y napakaganda at napakaayos. Mabait ang hitsura. Pag umimik pala, incredible hawk. Maganda na yung mabuti ka, mabait ka, at ang loob mo kalmado, relax. Yan ang lumalakad katulad ni Jesus. Amen ba? Yan ang number 1. Number 2, paano lumakad katulad ng paglakad ni Jesus? Siya'y magpapakita ng love and compassion. Kapag ikay merong love and compassion, automatic, hindi ka mangungusga. Bakit? Puno ka ng pag-ibig at awa eh. Iyan si Lord, nung siya'y nandito sa lupa.
Doon sa pangyayari, doon sa babae na nangangalo niya, ano nakita natin doon? Pag-ibig. Hindi naman niya sinaktan ng mga taong nagsasabing babatuhin yung babae. Hindi naman sinaktan Sinabihan yon ni Lord ng may pag-ibig. Okay, sige. Pero bumatong walang kasalanan. Sinabi ni Lord ang truth in a very wonderful manner na hindi masakit ang dating doon sa mga Pariseyo na nagsasabing batuhin ng babaeng ito. Nandoon ang love at ang compassion. Bumalanse si Lord. Matthew chapter 9 verse 36. Tingnan nyo to. When he saw the crowds, si Lord napapansin ko, lagi siyang pumupunta sa maraming tao. Diba, nung pinag-aralan natin yung sa pagpapakain ng 5 tinapay at 2 isda, nasa crowds, 5,000 people. Ngayon, nasa Matthew 9 verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Ito si Lord. Kapag ang Diyos ay nakakakita ng tao o grupo ng tao na sila ay broken, na sila ay may mga problemang dinadaanan, na tipo na walang tumutulong or helpless na sinasabi, katulad daw po ng mga tupang walang pastol, si Jesus daw po ay mayroong habag sa kanila. Ganyan po kabuti ang Diyos na sinasamba po natin. Kaya sa atin, lahat na nandito, wala sa atin ang kawaawa. Amen ba? Bakit? Meron Diyos na nagmamahal sa iyo, meron Diyos na very compassionate para sa iyo. Kaya sa mga nagsasabing wawa ako, no, I am telling you, hindi ka kawawa, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Pastor, wala akong pag-asa, ako'y wala ng pira, ako'y wala ng kapag-pag-asa sa pag-aaral ko. Sino may sabi sa iyong walang kapag-pag-asa? Nandyan ang love and compassion ng Lord na nagpapakita nito sa iyo. Dahil ito'y ginawa ni Jesus, pinaramdam ito sa marami. Again hindi lang sa isa. Yung love and compassion ay pinaramdam ng Diyos sa marami. Meaning to say, kasama tayo doon. Hindi lang din siya na may personal, kundi gusto niya lahat. Alam mo ba, ikaw at ako, gusto ng Diyos maparamdam sa atin yung kanyang pag-ibig. Sino ba tayo para mahalin? Oo, si Pastor Dex Pogi yan Pero sino ba naman ako para mahalin? Ako naman nagkakamali din. Pero hindi yun nga ang pag-ibig ng Diyos Ganyan nga katindi ang love ni Jesus. Anong ibig ko sabihin? Kung ang Diyos ay nagmamahal at nahahabag, ikaw at ako, marapat na maging ganun din. Sabihin mo sa iyong katabi, sa biyaya ng Diyos, kahit ganyan ka, mamahalin kita. Ang tanong ko, kaya mo bang mahalin ang katabi mo? O kaya mo bang mahalin kahit ipamali-mali? Kat. Kaya mo yang mahalin kahit yan paiba-iba ng ugali? Kaya mo bang mahalin yan? The answer is yes. Amen? Bakit? Ika'y lumalakad tulad ng paglakad ni Jesus. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Sa love and compassion ni God, ang daming himala na nangyayari. Love nga out of love. Alam mo ba yung paglabas ng pag-ibig mula sa Diyos? Ang dami nangyayari sa paligid nito. Ang dami agad nagiging epekto ng pag-ibig at ng habag ng Diyos. Miracles talaga. Impossible blessings, impossible things talaga ay pwedeng mangyari. Tingnan nyo ito pangyayari na naman. Matthew 14 verse 14. When Jesus landed, bumaba, and saw a large crowd. Naku, mga tao na naman ang nakita ni Lord. Ano nangyari? He had compassion on them and healed their sick. Oh, I pray makita mo dito ang love and compassion ng Diyos sa iyo, sa akin, sa lahat. Sa lahat po ng nangangailangan ng milagro mula sa Panginoon, wala kang ibang pupuntahan, wala kang ibang pananampalatayanan, kundi siya lang. Bakit? Siya lang ang may ganitong uri ng pag-ibig. Sa pag-ibig ng Diyos, yun lang ang nakakapag-produce ng kanyang himala. Doon nakaka-create ng mga impossible things. Kaya kung ikay nananampalataya sa Diyos, kapatid, ini-encourage kita, huwag ka nang bibitaw. Amen ba? Ay sabi nga ng ating verses, sa 1 John 2 verse 6, siya nananatili o nagsasabing nananatili
ay marapat lamang lumakad sa paglakad tulad ni Jesus. Amen? Kaya walang bitawan to sa Panginoon. Bakit? Pwede kang paranasin ng Diyos ng kakaibang himala mula sa Kanya. Manatili ka lamang sa Diyos. Lahat tayo excited sa himala. Amen ba? Pero ano ba ang susi? Ay di paglapit mo sa Panginoon. Tingnan nyo to ha. Nung nakita ng mga tao, wala namang humihingi eh. May nakita lang si Lord, may sakit, pinagaling niya. Anong ang ibig sabihin? Nandoon agad ang awat habag ay mamaya makikita ni Lord ang tayo ng puso mo. Habang ikay magwo-worship mamaya, makikita na ng Lord, ay, ang pusong ito medyo malungkot ng araw na ito. Ito yati siguro iniwan ng boyfriend. Ito siguro na heartbroken. Ito siguro may problema. Alam mo, yung pusong yan, kahit yan ay hindi mo sabihin sa Diyos, ang sabi nga dito ay, when He saw the crowds, lumabas agad ang compassion kasi may nakitang umiiyak na puso. Anong gagawin? And healed their sick. Umanda ka. Kung sa inyo dito nakakaramdam ng loneliness, nakakaramdam ng brokenness, sa pag-move ng Lord, mamaya, dala-dala ang kanyang love and compassion, i-heal ni Lord ang puso mo. Bakit? When He saw the crowds, He had compassion on them and healed their sick. Kung, binabasa ko palagi, ako'y in love na in love sa Panginoon. Ewan ko kung kayo habang nakikinig na in love sa Panginoon, katindi no? Ibang klaseng pag-ibig eh. Tayo, magmahal tayo, may kondisyon tayo di ka? Libre mo ako, lilibre din kita. Kailangan balance walang dayaan. Kay Lord hindi, automatic. Nakita ko walang pera, po-provide na kita. Bilis. Bakit? Puno ng love and compassion. Si Lord. Kung si Jesus ay nagpapagaling ng mga tao may sakit, kasi yun ang nangyari sa Bible Tulad natin, tayo man ay makakapag-pray din sa mga tao na nangangailangan ng prayer tulad ng ginagawa ni Jesus. Alam mo ba, ikaw at ako, meron kakayahan na makapag-pray over sa marami? Hindi lang sa may sakit kahit kanino na nangangailangan ng prayer. May natawag minsan sa, Pastor, pa-pray po, ganito, ganyan. Okay, sige, pagpe-pray ko yan. Pastor, kailangan po ng prayer, ganito, ganyan. Okay, sige, pagpe-pray ko yan. Alam mo ba, yung nagagawa ko, pwede mo din magawa. Kung si Jesus ay nagpe-pray sa may sakit, yung lumalakad tulad ng paglakad ni Jesus, makakapag-pray din sa may sakit. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kayang-kaya mo yun God tell us to pray for healing. Ulitin ko. God tell us to pray for healing. Sinasabihan tayo mag-pray sa may sakit. Hindi nyo ba nakikita? Magpe-pray ka sa may sakit, meaning wala ka sakit. Hindi ba yun yung nagsisikip sa puso mo? Bakit ko hindi ipagpipray? Hindi ako'y ayos na ayos. Position yourself. Ikaw kaya ang may sakit at walang magpe-pray over sa'yo. Masakit yun. Kaya tayo na nananatili na nagsasabing ikaw ay kay Jesus. Marapat lamang tayo lumakad katulad ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Nag-pray ng may sakit. Kaya lahat po tayo sa biyaya ng Diyos, hindi takot mag-pray over sa may sakit. Amen ba? Tanungin mo yung katabi, anong masakit sa iyo? Pastor, bulsa. Ibang klase na yung sakit. Ang Lord ay puno ng habag sa mga taong nangangailangan ng panalangin. Puno siya ng habag. Ganyan si Jesus kabuti. Kaya sa part natin, tularan natin si Jesus na magkaroon din tayo ng compassion sa mga nahihirapan sa sakit. Ito yung narinig ko sometimes May narinig na akong ganito, may narinig pa ako ng ganito, may nabasa akong ganito, naramdaman kong ganito. Ano yon? Ito daw. Marami ay naaawa, pero wala namang ginagawa. Nakakaawa naman. Hindi makabangon Ang dami daw ganyan. Nakakaawa naman. Kabata-bata pa. Ano nangyari diyan? Nakakaawa naman. Pinagpalit sa jowa, 3 pala kayo. Nakakaawa. Alam mo ba, in the reality, marami sa atin ganon. Naaawa, wala mang ginagawa. Kaya tayo, sa biyaya ng Diyos, na lumalakad tulad ng paglakad ni Jesus, hindi ka lang maaawa,
meron kang ginagawa. Sabi mo sa iyong katabi, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Huwag ka lang maawa. May ginagawa. Hindi na issue kung ano ang pwedeng mangyari after the prayer. Bakit? Dahil si Lord na ang bahala doon. Ipag-pray mo, may mangyari, walang issue doon. Si Lord ang bahala doon. He cares. Ang mahalagay ito, ano yon? Ang magawa natin ang pinagagawa ni Lord na mag-pray for the sick. Ginawa nga niya di si Lord ang bahalang kumilos, basta tayuan mo. Kaya maraming mga born again takot mag-pray over kasi nga, ang thinking sila ang gagawa. Hindi naman Ang gagawa ng resulta ng prayer si Jesus, ang gagawin mo lang mag-pray over sa may sakit. Amen ba? Huwag lagi ikaw magpa-pray kung kaya mo namang mag-pray. Possession yourself na hindi ka kawawa. Amen ba? Pastor, ang sakit ng bayawang ko, ipahilot mo lang. Pastor, ganda yan, Pastor. Abo, teka, kaya mo din mag-pray. Huwag niyo akong i-misinterpret dito, ha? Okay magpa-pray kay Pastor, okay magpa-pray. Pero sa part mo naman, na kaya mo namang panampalataya ng ikaw mismo magpe-pray, do it. Kung paano kumikilos ang Diyos sa pastor, kung paano kumikilos ang Lord sa mga intercessors, ganun din ang gagawin pagkilos sa nananampalataya sa Kanya, kahit wala kang posisyon. Kaya nga sabi ni Lord, tularan lamang ninyo ang paglakad na katulad ng ginawa ko. Gagayanin lang. Sabihin sa iyong katabi, gaya-gaya lang. Luke 7 verse 13. Tingnan nyo to ha. Si Jesus na naman to. When the Lord saw her, He had compassion on her and said, don't cry. Yan. Ito na yung sinasabi ko kanina Meron dito o marami sa atin, masaya sa labas. They are laughing, tumatawa, ikaw naman. Pero deep inside, broken ang loob. Masaya kapag marami, pero pag umuwi na, umiiyak na. Lonely ako. Wawa ako. Pinagpalit ako, iniwan ako. Alam mo sabi ng Lord, when the Lord saw her, nang makita siya ng Diyos, He had compassion on her and said, don't cry. Anong ibig sabihin? Hindi tayo pinababayaan ni Lord. Ano mang part sa buhay mo o sa sitwasyon ng buhay mo na feeling mo ikay nag-iisa, feeling mo ikay down na down, I am telling you, may Diyos na magko-comfort sa'yo. Amen? Sige, palakpakan mo sa Lord. Kaya lagi kong dinedeklara, walang kawawa sa atin. Bakit? May dakilang Diyos na nagmamahal sa atin. Ano naman ang ibig sabihin ko dito? Kino-comfort tayo ni Lord. Maging comforter ka din naman sa iba. May nakita kang kapatid, pamilya, kawaawa ang sitwasyon. Hindi mo sabihin, tigas-tigas kasi ng ulo mo Bahala ka dyan, napapala mo. Bahala ka dyan. Ikaw kasi, hindi tayo ganun Anong gagawin natin? Comfort mo. Down na nga Nadapa na nga Ingungud-ngud mo pa ba? Amen ba? Yan ang habag ni Lord. Yan ang compassion ni Jesus. Kapag siya'y may nakikita na hindi okay ang tayo ng puso, nakikita niya, nilalapitan niya, kino-comfort niya. Bakit? Meron siyang love and compassion. Ikaw po'y maging mahabagin Iparamdam mo ang pagmamahal mo at habag sa asawa mo, sa anak mo, sa kamag-anak mong matigas ang ulo, kat. Sa kaklase, sa katrabaho mo, sa kasamahan mo, sa kakilala mo na iba-iba ang ugali. Please, lakaran ang paglakad tulad ng paglakad ni Jesus. Full of compassion. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, baitan tayong dalawa. Compassion means a deep or malalim, empathetic feeling of sorrow for suffering of others. Ito yung malalim na pakikipagsimpatya sa malalim, sa mahirap na kalungkutan ng taong dinadaanan nito. Combined with a desire to alleviate their pain. A desire to help. Yan pala ang ibig sabihin ng compassion. Meron kang malalim na habag. Inaabot mo yung kalungkutan na dinadaanan ng tao. At ang compassion pala, ito'y mayroong desire na tumulong
O, JA1 family, ganun dapat ang puso natin. Kung ginawa ni Jesus yon, ganun din dapat tayo. Yung bang meron kang malalim na concern. Hindi yung wala kang pake. Sino sa inyo may sinasabihan kang problema, walang pakialam sa'yo? Oy, alam mo, pastor, ako'y may problema eh. Ayos lang yan. Ano ba naman yun? Teka. Pastor, ako'y may share sa inyo. Ang dami, ang bigat ng pinagdadaanan ko. Hindi, mamaya lang ako lang may ginagawa. Parang hindi okay eh, di ba? Pero alam mo, kay Lord, di ba? Kapag may nakita ang Diyos na nangangailangan ng kilos ng kanyang compassion, ang Diyos ay kikilos kagad sa isang malalim na habag upang maabot yung pain ng taong dinadaanan ng kanyang kalungkutan. Aabutin niya ng compassion ni Jesus. Ano pa sabi ng compassion? I desire to help. O I pray lahat tayo marunong tumulong. Amen ba? Kung si Lord ay natulong sa iba, and He is very compassionate doon, dapat ginagawa din natin yon sa iba na nangangailangan ng tulong. Ako'y may example sa inyo. Ang ilan sa atin, sa biyaya ng Diyos, ay nakabahagi sa part ng pagtulong dito. Ito yung humingi ng tulong ang mother ni Lloyd. Remember sa GC? Naglagay ako ng message doon, we need financial support para sa mother ni Lloyd. Bakit? Dahil si Lloyd, nung nakasama natin sa church before, siya'y kay Lord na. Nagkaroon siya ng sakit karamdaman. Ang point ko, nag-personal message sa akin ng mother ni Lloyd, humihingi ng financial support. At sa biyaya ng Diyos, marami sa atin nagbigay. And I am very thankful sa buhay ninyo. Bakit? Nandoon yung desire to help. Alam mo ba, recognize o appreciated man yan o hindi, ramdam agad ng Diyos na ikaw yung anak niya na tumutulad sa paglakad niya ng pagtulong. Basta may pangangailangan ng isang tao, yun po ay opportunity na para makatulong tayo sa kanya. Basta may pangangailangan yan, opportunity na yan. At kung ikaw naman ay may kakayanan, please, wag mong i-withhold. Opportunity na nga eh. Pagkakataon na nga. Ang pagpapakita ng compassion ay hindi lamang sa mga taong natulong sa iyo o sa mga taong mababait sa iyo. Kundi pinagpapakitaan mo din ng compassion ng mga taong hindi mabuti sa iyo. Like God. Yung ba mga Pariseo ay mabuti? Hindi naman eh. Nanguhusga pa nga. Pero hindi, pinakitaan pa rin ng Diyos ng pag-ibig. Yun ngang babaeng nahuli na sa akto, walang katanggi-tanggi, ay hindi hinusgahan ng Diyos. Pinatawad pa rin ng Panginoon. Ganyan yan ang love and compassion. Kahit hindi mabuti sa iyo, pinapakitaan mo ng kabutihan at kabaitan. Bakit mo yun magagawa? Magagawa mo yun kasi tinutulad mo ang ginagawang paglakad ni Jesus. Sino sa inyo mahilig mag-impersonate? Yung manggaya. Ako kasi nanggagaya ng mga boses-boses eh. At ako'y mahilig sa ganun. Kapag ako'y may narinig na, unique ang boses, gagayanin ko na yun eh. Katulad ng post sa Facebook, yung batang dalawang nakanta. Sino nakapanood na yun? Pretty little baby, yeah. Sino nakakita nun? Tayo, may mga ginagaya tayo. I mean ba? May gumagaya ng pananamit, forma, lakad, boses, postura, style, kilos. May tinutularan tayo. Tayo meron din tutularan. At ang tutularan natin ay puno ng love, puno ng compassion. Si Jesus yun. Madami tayong tinutularan, pero ang kopyahin natin ay kung paano lumakad si Jesus. Kaya bilang mga born again, sa biyaya ng Diyos, kumilos po tayo katulad ng mabuting Diyos. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, halatang halata na sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Okay, dito ko tatapusin ang number 2 ha. Mahalin ng iba tulad ng pagmamahal ni Jesus. Yan na, wala nang ibang kondisyon. Love na eh. Mahalin ng iba tulad ng pagmamahal ni Jesus. Number 3, ano ba ang mga nilakadan ni Jesus na dapat nating lakaran? Mag-share ka ng gospel. Masarap ang makinig.
Ako po ay dumating din sa point na ako'y nasa tayo din ako'y nakikinig. Ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Kung in love ka sa Panginoon ha, sarap yan sa part ng nananampalataya. Ikaw yung nakikinig, ano kayang ibabatong salita? Ako'y excited kapag may preaching na si Pastorito, o sino mga preachers. Ako'y nasa posisyon ng pakikinig. Pero alam mo, si Jesus hindi lang nakinig Si Jesus ay nag-preach. Siya ay nag-share ng gospel. Matthew chapter 9 verse 35. Tingnan nyo si Jesus. Pumunta si Jesus, si Jesus, sa lahat ng mga lungsod at mga nayon. Nagpatuloy siyang nagtuturo sa kanilang mga sinagoga. Ipinangangaral ang mabuting balita ng kaharian at pinapagaling niya ang lahat ng mga uri ng karamdaman at lahat ng uri ng sakit. Ginagawa ni Lord ang isang napakahalagang bagay. Ano yon? Ipangaral ang mabuting balita. Ipangaral ang salita ng Diyos. Yan ang ginagawang mahalagang bagay ni Lord nung siya'y nandito sa lupa. Oot nagpapagaling, oot gumagawa ng himala, pero dala niya ang salita ng kaligtasan. Anong sabi dito? Pumupunta pa nga siya sa mga lungsod at sa mga nayon. Anong ibig sabihin dito? Ipinapakita po ni Lord ang kahalagahan ng gospel, the word of God. Ito ay isang mahalagang bagay na kailangan nating matulad kay Jesus, ang ma-share, ang salvation sa lahat ng tao. Hindi ka lang ang ligtas. I-share mo din ang kabutihan ng Diyos sa iba. Yan ang pinupuntos ni Jesus dito. Huwag po natin kalilimutan na mag-share ng gospel sa ating mga kakilala. Wherever you are, or saan ka man pumunta, katulad ni Jesus, saan mang lugar pumunta, dala-dala ang kanyang pinakamahalagang bagay na kailangan marinig ng tao. Ano yun? Salita ng buhay. Ini-encourage kita. Kung ikaw ay nasa workplace, share the gospel to your workmates. Share the gospel to your students. Share the gospel to your neighbors. Saan ka man nandoon? Bakit? Tinutularan nga natin ang paglakad ni Jesus Amen ba? Masarap sa part natin, born again na tayo. Pero hindi, we need to go. We need to walk like Jesus walked. Ang sabi ko, wag natin kalilimutan Baka kasi tayo nagiging easy. Atin tayo ng church at nagiging normal routine. Every Sunday, bibihis, at tayo enjoy at tayo nagiging simple na lang ang galawan natin na atin ako ng church. Pero wag natin kalilimutan na i-share ang gospel, lalo na sa pamilya mo. Pagsikapan mo na may share ang gospel sa kanila. Ang bilis ng panahon. Hindi tayo sure kung kailan ang balik ng Panginoong Jesus. The question is, sure ba tayo ligtas ang ating pamilya? Kaya ito po naririnig natin na patungkol sa paglakad ni Jesus ay nagbibigay po ng katalinuhan sa atin at wake-up call na hindi lang ikaw ang born again, pati ang asawa at anak at mga kamag-anak mo ay maboborn again na din sa pamamagitan mo. Pumupunta si Jesus, ibig sabihin kaya mo ding abutin ang iyong mga mahal sa buhay to share that salvation. Ang sabi ko dito, pagsikapan mo. Anong ibig sabihin? You need effort. Ganyan talaga. Ako'y naniniwala bago ka na born again, mayroong nagbigay ng effort ma-share si Jesus sa'yo. Merong ginamit ang Lord na tao para ma-invite ka sa simbahan at nagbigay yun ng effort. Chinat ka, nagpaload pa yun. Maisama ka lamang sa church, possible, ikay binigyan pa ng pamasahe or what? O baka nga, ilibre ka pa ng pagkain after. Anong ibig sabihin? Pinagsusumikapan, maipasok lamang si Jesus sa puso mo. Kaya anong ibig sabihin nito? Huwag tayong titigil na hindi sila makakakilala sa Panginoon. Amen ba? Mahalaga yun. Maabot mo man ng maraming bagay, ang kaluluwa mo naman hindi ligtas. Sayang, wala din. Ipag-pray mo sila palagi na maborn again sila at sila'y maligtas sa biyaya ng Diyos. Ako po'y natutuwa sa nangyayari sa JA1 Rosario. Una, home church ko yun doon ako galing. And ako'y naging part din sa gawain doon, sa biyaya ng Diyos. Ako'y kasali pa rin sa GCA ng mga JA1 outreaches. Nakikita ko mga posts, ang mga pictures doon, ng mga Bible studies.
Sa JOR Rosario, nakakatuwa, nag-o-open po ng mga Bible studies sa bawat barangay sa Rosario. At ang nakakagulat po dito, hindi lang mga pastor ang nag-o-open ng Bible study. Hindi lamang din po mga elders ng church ang nag-ooperate ng Bible studies doon. Mga kabataan na ang mga nag-handle ng mga gawain doon. At sa biyaya po ng Diyos, meron na pong 27 Bible studies na hinahawakan nila sa biyaya ni Lord. 27 outreaches. Dito, sa Caloocan, meron na tayong 2 po. Anong ibig sabihin? May 2 na tayo. Gagawin din nating 27 outreaches. Amen ba? Ang maraming may handle ng Bible studies doon, youth. Hindi kong, parang iilan ng pastor na may hawak na Bible study. Si Eric James yata may hawak din. Sa Taysan siguro, Sa Taysan. Isipin nyo si Eric James, hindi pastor, Pero papastorin yan May hawak din Bible studies. Anong ibig ko sabihin? Lumalakad tulad ng paglakad ni Jesus. Pumupunta sa lugar ng mga lungsod at mga nayon. Maipangaral lamang ang mabuting balita. J1 family, J1 Caloocan. Kung nangyayari sa J.O. Rosario, na tinulad ng paglakad ni Jesus nung una, pwede nating gawin sa church na ito. Amen ba? May message sa akin, si Harvey, Pastor, mag-o-open po ako ng Bible study dito sa lugar namin. About praise God. Paglakad tulad ng paglakad ni Jesus. Si Johnny, Pastor, dadagdagan ko ang gawain sa Novaliches. May karatig barangay pa doon. Bubuksan ko na din. Aba, nadadagdagan na ang gawain. Ikaw at ako ay merong kakayanang makapag-open ng Bible study. Anong ibig ko sabihin? Kasi tutularan mo ang paglakad ng tulad ng kay Jesus. Pumupunta sa mga lugar, may share lamang ang salvation. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo ba? Yung isa napatungo na Sino kinabahan nung sinabing makakapag-open ka ng Bible study? Sino kinabahan? Meron ba nakaramdam ng kaba? Kung ikaw yung taong kinabahan, ikaw na yung. Remember, huwag nang panghinaan ng loob na i-share si Jesus. Dahil alam natin na ang truth, alam natin ang katotohanan, at alam natin kung saan pupunta ang mga taong hindi tumanggap sa Diyos. Napakasakit nito. Meron po tayong matinding burden or magkakaroon tayo ng matinding burden para ma-share natin ang salvation or ang gospel sa marami. Ito lagi ko sinasabi Kausap ko si Glessy kagabi. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ang gospel ay laging mahahayag sa pamamagitan mo. What is my point? Habang may tao kang katabi na hindi pa kilala si Jesus, ipakilala mo na si Jesus habang ikaw ay nabubuhay pa sa mundo. Habang ang tao, pamilya mo, malakas pa, buhay, pagkakataon na yon para may share mo si Jesus sa kanya. Huwag nang intayin ang panahon na mahina na. Amen ba? Huwag nang hintayin ng panahon sa huling pagkakataon na lamang. Huwag nating hintayin ng panahon na ganoon. Always remember, si Lord ay very gracious God. Sobrang mapagbiyaya. Inililigtas niya ang taong tumatanggap sa Kanya. Ano man ang pas noon, ano man ang karakter noon, basta sumampalataya yan kay Jesus, nagsisi yan sa kasalanan, agad tatanggapin niya ng Panginoon. Paano mangyayari yon? Kapag may narinig ang taong yon ng salita ng Diyos, doon pa lamang mangyayari yung pagsisisi at pagtanggap sa Panginoong Hesus. Kailangan may maghayag ng salita. Intentional po ang ginawang pagtuturo ng gospel ni Jesus. Intentional? Yung bang sinasadya? Sino po sa inyo nakaranas sinadya kang saktan? Intentional Sinadya kang batuhin. Sinadya kang sipain o kung ano man. Sinadya. Sa pag-share ng gospel, same thing. Sinasadya. Intentional. Ginugusto. Pinaplano. Tingnan nyo to ang Matthew 9:35.
Pumunta si Jesus sa lahat ng mga lungsod at mga nayon. Anong ginawa? Nagpatuloy siyang nagtuturo sa kanilang mga sinagoga. Anong ibig sabihin? Pinupuntahan talaga ni Lord ang bawat lugar ng maraming tao upang ma-share ang gospel sa maraming tao. Intentional. Hindi tayo makakalakad katulad ni Jesus kung may iba tayong kasama at iba ang iyong nilalakaran. Kailangan pare-parehas tayo ng nilalakaran. Kailangan parehas kayo ni Lord ng lakad. Ako'y natutuwa nung nag-My Day si Sister Gina at si Tatay Nelson. Magka-holding hands yan eh. Ano nga kanta noon sa My Day? Basta may music yun eh. Naglalakad silang dalawang ganun eh. Ako'y tuwan-tuwa na kailang ulit ako nakapapanood. Naglalakad. Gaganyan-ganyan sa Tatay Nelson. Barakol Tatay Nelson. Naglalakad na ganyan. Maya-maya, sumakay ng swing. Nag-uuyaya silang dalawa doon. Nagkakampay-kampay ang paa. Sabi ko, sa isip ko, kasarap tingnan kapag kayo ay magkasundo. Kasarap tingnan kung parehas kayo ng lugar na pinupuntahan. Kasarap tingnan kung parehas ninyong ginagawa yung isang bagay na ginagawa niya kayo'y magkasama, na kayo'y magkasabay. Imagine, kasarap tingnan kung yung paghahayag ng salitang ginagawa ni Jesus ay kasabay mo rin ginagawa katulad niya. Iisang goal, iisang pinupuntahan, magkasama kayo. Amen ba? Nung couples night, may red carpet pa sa J.A. Rosario. Mga couples night yun ha. Kami ni J.A. nung kami babago-bago pang bagong kasal, ako'y excited. Bakit? Lalakad kami sa red carpet, may passion show. At may tugtog pa. Sa karon, may mga tugtog. Kailangan daw habang lalakad ng carpet, sasayaw. Ako'y excited na. Si J.A. naman mahiya. Wag na. Ala, hindi ko mapigilan ang sarili. Ako'y nagsasayaw daw. Si mami na may gaganyan-ganyan. Anong ibig sabihin? Iba pa rin kapag yung magkasama kayo tapos hindi nasabay sa'yo. Magkasama pero hindi mo ba masyadong feel? Sa tingin natin, yung bang pagsama mo sa Diyos ay katulad ng pagkilos ng Diyos ang ginagawa mo? Kayo ba'y same? Ikaw ba'y na kay Jesus? Parehas ba kayo ng heartbeat? Or baka meron kang gusto? Ang pagsunod kay Lord, ang nasusunod si Lord. Hindi si Lord ang pinasusunod sa gusto natin. Amen ba? Okay? Yan ang lumalakad katulad ni Jesus. Ang nasusunod si Jesus, hindi ang nasusunod yung gusto natin. Si Lord lagi ang gusto natin pasundin sa atin na hindi naman dapat. Kaya hindi tayo makakalakad tulad ni Jesus kung may iba tayong kasama at iba ang inyong nilalakaran. Kailangan parehas. Kung si Lord nag-share siya ng gospel, ikaw din. Kaya mo naman. Amen ba? Ay sa gagaling natin tsumika, ay mare, tandaan mo yung kita mo yung ang gagaling natin sa ganun Uy, bes, may chichi ako sa'yo, tandaan mo yung kaklase natin noon, may asawa na. Ang dami natin na chichika pero ibahin natin ang lakad. Ang lakaran natin yung nilakadan tulad ng paglakad ni Jesus, ano yun? Nag-share ng gospel. Kung meron tayong imamarites, gospel. Amen ba? Okay, number 4 and last. Paano lumakad katulad ng paglakad ni Jesus? Mag-win souls and make disciples. Mag-share ng gospel, ayos yan. Tatanggap yan sa Panginoon. Pero yung magandang disipulo, mas maganda yun. Matthew 28 verse 19 up to 20. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Verse 20. Alam nyo ba, meron tayong role, mga born again, mga disciples. Ang role natin ni ito, sa verse 20. Turuan sila na sumunod sa lahat ng mga inuutos ko sa inyo. Sa iba, turuan ninyo silang lumakad sa nilalakaran ni Jesus. Turuan, sumunod. At pakinggan ninyo, ako ay laging nasa inyo maging sa katapusan ng mundo. Masarap ang maglingkod sa Panginoon. Amen ba? Bakit? Bakit natin masasabing masarap ang maglingkod sa Panginoon? Kasi kasama mo siya palagi. Hindi ka niya iiwan. Kasama mo siya. Hanggang kailan? Ano sabi ng Bible? Hanggang sa katapusan ng mundo.
Sino po sa inyo naka-experience, may sumama sa iyo, iniwan ka sa ere? Sayang-saya nyo sa umpisa, la 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 la, ng pam pam pam. Yung kayo magkasama, ba't ka maya? Nasaan yung kahawak ko? Pagtingin mo, abay, may kahawak ng iba. Ang saya-saya sa umpisa. Sa dulo, ikay naiyak ko na. Nakita mo naman, may kasamang iba. Sa Lord, iba. Kay Jesus, iba. Ang gagawing pagsama ng Diyos sa pag-uumpisa ng paglilingkod mo sa Panginoon, sa winning souls and making disciples, kapag nag-umpisa na ang Diyos na samahan ka, wala nang iwanan. Hanggang dulo na. Hanggang dulo na. Kaya sa lahat ng maglilingkod sa Panginoon, sa pamamagitan ng pag-share ng gospel, sa mag-mimic ng disciple, humanda ka. Kasama mo ang Diyos hanggang dulo. Again kapag kasama mo na si Lord, wala na kabalisahan yan. Ibig sabihin, lahat ng need mo ibibigay. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Iisa ang makikita natin dito sa bawat lakad ni Lord. Oo, hindi siya humusga. At gusto ng Lord mai-impart sa atin. Nung siya hindi humusga sa biyaya ng Panginoong Hesus, nagpakita siya ng love and compassion. Anong ibig sabihin? Pagpapatungkol pa rin yun sa tao. Pag-ibig pa rin niya sa tao. Nag-share ng gospel. Ginagawang disipulo. Anong ibig sabihin? Ang purpose ni Jesus is to save the lost. Yun lang. Paano maliligtas yung tao kung huhusgahan? Amen ba? Paano maliligtas ang tao kung hindi natin pararamdaman ang pag-ibig at ang habag sa Kanya? Paano yung maboborn again? Paano may love sa Panginoon? Paano siya makakakilala sa Diyos kung walang salita ng Diyos ang mahayag? Paano siya matuturuan sumunod sa Panginoong Hesus kung walang madidisipulo sa kanila? Kaya alam mo, ang purpose ni Lord dito is to save the lost. Mahalagang isang tao. Dahil doon, tayo ay nagkakaroon din ng malinaw na purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. I pray na maging clear sa iyo kung bakit ka nandyan. I pray na makita mo ang purpose mo kung bakit ka pinagpapala ng Diyos, bakit ka dinadala sa posisyong ganitong maayos. Meron niyang purpose to save the lost, katulad ng ginawa ni Jesus. Tayo nananampalataya sa Panginoon, amen ba? Gusto ko lang kayong mapaalalahanan. Tayo ay nananampalataya hindi lamang for our wealth. Though kalooban ng Diyos na tayo yumaman, sumagana. At ako'y masaya kapag tayong lahat ay napapag-prosper ni Jesus. Pero hindi lang for wealth, hindi lamang for our dreams, kaya tayo nananampalataya sa Diyos. Our purpose is to win people for Christ and make them disciples. Oh, I pray lahat tayo ganon. Amen ba? Yung bang ang target mo pag-uwi mo, sino kaya dito ang masyara ng salita? Sino kaya sa Sunday ang masundo? Sino kaya sa Sunday ang maimbitihan? Sino kaya sa Sunday ang mailibre ko ng pamasahe, maka-attend lamang ng church? Sino? 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 Sabihin mo sa iyong katabi, ako yon. Okay, tingnan mo yung nasa likod mo, ikaw at ako yon. Okay, pumalakpak ang gustong magawa yan. Okay, dito ko tatapusin ha. Tayo po ay excited kapag ka ang pinag-uusapan natin ay mga blessings. Amen ba? Pag ang pinag-uusapan ay miracles, faith for the impossible things, tayo excited. At tayo lagi ay nandoon sa posisyon na ikaw ay gagawa ng kilos ng pagtanggap. Kasi napapag-usapan ay miracles, napapag-usapan ay mga faith, at tayo ay napunta doon sa posisyon ng pagtanggap. Excited tayo doon. Pero huwag po natin kalilimutan na tayo ay mayroon ding gagawing pagkilos or paglakad kung ano ang mga pinagagawa sa atin ni Lord. Masarap tumanggap, pero doon naman tayo sa pagsunod. Kung mahalaga kay Jesus ang seeking the kingdom, tayo man ay pinapahalagahan din natin ang mag-seek sa kingdom ni Jesus. Pinapahalagan nga ni Lord Mahalaga nga kay Jesus Tingnan nyo. Dahil bago pa mangyari ang all these things shall be added unto you na gustong-gusto natin, lakaran muna natin ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tayo ay nandoon agad sa all these things shall be added unto you. Teka,
Yun muna sa gusto ng Lord. Ano ba ang gusto ng Lord? Seek ye first the kingdom. Ang pag-seek, ang pag-una, ang paghanap, kailangan mo ng lakad. Ang pag-attend ng church, kailangan mo ng lakad. Hindi ka makakarating ng church kung hindi ka lalakad, kung hindi ka sasakay. Seek ye first. Bago ka pumunta sa posisyon, all these things shall be added unto you. May paglakad muna, tulad ng paglakad ni Jesus. Mahalaga kay Jesus ang kingdom di pahalagahan din natin. Yan ang lumalakad tulad ng paglakad ni Jesus. Tulad ni Peter, bago makalakad sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus ang unang desire ng kanyang puso. Bago siya makaranas ng impossible things ng paglakad, nandoon muna siya, Panginoon, kung ikaw nga yan, anong ibig sabihin? Nandoon agad ang desire niya, Lord, ikaw muna, bago ako lumakad sa ibabaw ng tubig. Paglukad muna, desire muna ang pagkagusto kay Jesus. Bago dumami ang tinapay at isda, pagsunod muna kay Jesus ang unang ginawa ng mga tao. Diba? Ang daming tao humahabol kay Lord. Ang dami. Anong ibig sabihin? Pagpunta muna kay Jesus. Kung saan nandoon si Jesus at ang kanyang salita, dapat nandoon ka din. Yan ang lumalakad tulad ng paglakad ni Jesus. Na ginawa ng maraming tao nung panahon ni Jesus. Na ngayon sa biyaya ng Diyos ay pwede pa rin nating magawa. Pumunta kung saan nandoon si Lord. In conclusion, worship team please. Bakit dapat tayong lumakad tulad ni Jesus? Ikaw ay lalakad tulad ng paglakad ni Jesus dahil ito po ay pagpapakita ng pag-ibig natin sa Kanya. Again, makakasunod ka lang, makakasabay ka lang, makakalakad ka lang kasama ang isang tao kapag ya'y tunay mong mahal. Para mag-asawa lang yan Kapag parehas kayo ng gusto, ang sarap tingnan. Kapag parehas kayo ng plano, ang ganda na nangyayari. Kapag parehas kayo ng taste, swak Amen ba? Bakit? Kasi ang paglakad ay pagpapakita ng pag-ibig mo kay Jesus. Hindi ka mahihirapang lumakad katulad niya kung talagang minamahal mo si Lord. Si Jesus po ang best example kung paano lumakad o mamuhay sa mundong ito. Meron tayong tutularan. Hindi naman ipapagawa ng Diyos ang isang bagay kung hindi muna niya nagawa. O kung hindi niya ipinakita yung pagsama ng Diyos doon sa bagay na pinagagawa sa atin. Anong ibig sabihin? May example na Again pwede natin sabihin, Pastor, si Jesus naman ni Diyos Oo, Diyos siya. Pero nung time na iyon, nagkatawang tao siya. Kung ano nakikita mo, nakikita niya. Kung ano nararamdaman mo, nararamdaman niya. Kung anong pagod na meron ka, napapagod din siya. Nagkatawang tao siya. Pero, siya'y Diyos. Nagawa niya, magagawa mo din. Yan ang pagtulad sa paglakad, katulad ng paglakad ni Jesus. Hindi tayo mahihirapang lumakad or mamuhay sa mundong ito kasi meron na tayong tutularan. May example na Ipinakita na ni Jesus at sa biyaya ni Lord ay malalakaran na din natin. Ito maganda na lumalakad, katulad ng paglakad ni Jesus. Pinagpapala ni Lord ang mga lumalakad katulad niya. Tingnan niyo ang pagpapala ng mga lumalakad. Pangako ito ng Diyos kay Abraham. Deuteronomy chapter 5 verse 33. Ito si Abraham Tinuruan ito ng Diyos na sumunod sa utos ng Diyos. Pinalalakad siya ng Panginoon. Katulad ng paglakad ng Diyos, tinuruan siya. Ang sabi ng Lord sa kanya, Deuteronomy chapter 5 verse 33, kayo'y lalakad ng buong lakad na inuutos ko sa inyo sa Panginoon ninyong Diyos. Ano daw? Upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain ng inyong aariin. Sa paglakad po natin sa Panginoon, tulad ni Jesus, sa pagsunod natin sa Panginoon, may mga pagpapala kapag sumusunod tayo sa Diyos. Ito yung mga pagpapala. Let's all stand up, please.
mag-umpisa ka lamang humakbang. Paglakad tulad ng paglakad ni Jesus. Ito na kagad ang pagpapalang matatanggap mo. Ikaw ay mabubuhay. Again ha, buhay na ganap at kasiya-siya to. It will be well with you. Ang pagpapalang matatanggap mo kapag nag-umpisa kang lumakad tulad ng paglakad ni Jesus, ikaw ay makakapili ng tama. Bakit? Kasama mo ay isang tamang Diyos. Hindi ka magkakamali sa desisyon. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Hindi ka magkakamali ng direction. Bakit? Kasama mo ang way, ang truth, and life. Yan ang pagpapala na kasama mo kapag lumakad kang katulad ni Jesus. Ito pa maganda. Ikaw ay mapapabuti. Kung noon, katulad na Sister Arlene, minamaliit, hirap sa buhay, noong nakilala niya ang Panginoon, nung kumilos na ang Diyos sa kanyang buhay at nag-umpisa na siyang nanampalataya at lumapit sa Panginoon, nag-umpisa na din, ano yon? Ang buhay niya ay bumuti ng bumuti at sa paganda pa yun ang paganda. Sa lahat ng lumalakad kasama ng paglakad at katulad ng paglakad ni Jesus, hahaba ang iyong buhay sa lupaing iyong aariin. Sa lahat na naglilingkod sa Panginoon, I am declaring this. Long and satisfied life in Jesus' name. Kaya lahat po tayo sa nandito, as the grace, kung ano ang ginawang pamumuhay ng Diyos sa lupa, ay magawa din natin. Sinong willing sumunod sa lakad ng Diyos? Hayaan mo sa pag-worship na ito, makita ng Diyos ang iyong puso. Sabi ko nga sa mga verses kanina, when He saw the crowds, He had compassion on them and healed their sick. When He saw the crowds, nung nakita ng Diyos yung babae, He had compassion on her. Nagkaroon siya ng compassion sa babae. At ang sinabi ng Diyos, don't cry. Come on. Sa mga nagsasabi na ikaw ay lalakad tulad ng paglakad ni Jesus, awitin natin ang awiting ito parang isang panalangin. Unang Juan chapter 2 verse 6. Siya na nagsasabing siya'y nananatili sa Diyos ay nararapat ding lumakad katulad ng paglakad ni Jesucristo. Sa nagsasabi, Lord, ikay sapat na sa akin. Lord, yung mga nararanasan kong himala, Lord, yun ay sapat na sa akin. Panginoon, yung kabutihang ginagawa mo sa akin, yung pag-ibig na ginagawa mo sa akin, Lord, yun ay enough para dumating na ako sa pagkakataong lumakad na sa kung saan mo gusto mo akong lumakad. Lord, ako'y lalakad katulad ng paglakad na ginagawa mo. Sa lahat po na nagsasabi na ikaw ay sa Diyos, sa lahat ngayon na ikay nananalangin na Panginoon, ito na ang panahon ko. Hindi lang ako basta takapakinig na lang ng salita, kundi Lord, makatulad mo na rin akong lumalakad. Na ako po ay mag-share na din ng gospel. Na ako po ay mag-win souls na rin and mag-make disciples. Kasi Lord, ikay sapat na. Wala nang ibang masihigit pa sa kadakilaan mo sa buhay ko. Kaya yun po, Panginoon, ay sapat na. At nararapat na lamang po ako, Panginoon, lumakad so kung saan gusto mo akong lumakad kasulad ng paglakad sa iyo, Panginoon. Kita ng Lord ang puso mo. Hayaan mo sa pag-worship natin ito, makita ng Diyos ang tayo ng iyong puso. If you are willing to walk with God. Nandoon ang love and compassion ng Diyos. Kita ng Lord ang sitwasyon. Kita ng Lord ang katatayuan mo. Basta ipakita mo lang sa Panginoong Jesus that you are very willing
na lumakad katulad ng paglakad niya, humanda ka. Ipaparamdam ng Diyos ang kanyang habag, ipaparamdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ipaparamdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa buhay. Again, itong worship na ito, humanda ka. Kung paano bumubuhos ang malakas na ulan, ibubuhos din naman ng Diyos ang kanyang masaganang pag-ibig at habag sa buhay mo. Siya na nagsasabing siya'y nananatili sa Diyos ay nararapat ding lumakad katulad ng paglakad ni Jesus. Father God, I lift up to you these people, Panginoon. Lord, thank you for teaching us kung paano kami lumakad katulad ng ginawa mong paglakad habang ikay namuhay sa mundong ito, Panginoon. Lord, I pray kung ikaw yung Diyos na hindi humusga. Lord God, i-empower mo kaming lahat, Panginoon, na dumating din kami sa pagkakataon o sa isang sitwasyon. Kami man po, Panginoon, ay hindi makapanghusga sa marami. Lord, kung paano ka nagparamdam ng pag-ibig at ng habag sa iyong mga anak, ganon din, Panginoon, we pray. Kami man ay makapagparamdam din ng grabing pag-ibig at habag sa lahat ng tao, Panginoon. Sa mabuti man sa amin o hindi, Lord God. Lord, nandoon yung love and compassion, O Lord God, in Jesus' name. And God, we pray, every one of us, Panginoon, kami po sa biyaya mo ay magkaroon na ng pagpupursige at pagsisikap, Panginoon, na ma-share namin ang gospel sa marami, Panginoon. Saan man kami nandoon, ano man ang aming ginagalawan, saan man kami pumunta, Panginoon, we will ask the grace, O Lord God, lahat ng nandito at sa mga makakarinig ng message na ito, Panginoon, God, intentionally, i-share namin ang mabuting balita. Kaya, Panginoon, continue to empower us, Panginoon. At sa lahat na nagsasabi na kami nananatili sa pag-ibig mo, Panginoon, we will win souls and make disciples, O Lord God. God, I lift up to you this church. Biyayaan mo kami na kami ang nangunguna sa pagsunod sa paglakad. Kung anong nilalakaran mo, yun din ang lalakaran namin. I seal this prayer with your most precious blood. For this I pray. In Jesus' name. Amen. Praise God. Eric James, pwede bang ma-invite ka namin sa closing prayer? Praise God. Pwede ka pong once again, pwede palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige. Deserve ni Lord. Sige, tayo po ay mag-pray na para sa ating closing prayer. Yes, Panginoon, muli, good morning. Thank you, Lord, for this message para sa amin. Thank you for this another reminder for us, Panginoon, na kung paano ka lumakad noon, Lord, ito ay magawa namin sa aming buhay. Lord, salamat sapagkat sa biyaya mo, lahat ng ginawa mo dito sa earth kung nandito ka, Panginoong Jesus. Sa biyaya mo, sa habag mo, Panginoon, ay magagawa namin. Lord, sinabi mo sa iyong salita, greater things you will do, Panginoon. Kaya, Panginoon, anuman ang mga nagawa mo, Lord, kami nananampalataya at kami excited, kami masaya. We know, mas matindi pa doon ang kaya namin gawin through you, Jesus, Panginoon. At Lord, maraming salamat sapagkat kami mamumuhay sa vision mo, which is to win souls and make disciples, Panginoon. Lord, salamat sapagkat yung all these things, lahat ng bagay na yung Panginoon ay pandagdag na lamang. At Lord, hindi yun ang number one naming goal. Ang number one naming goal ay, Panginoon, ay to seek your kingdom, Panginoon. Lord, muli, ingatan mo ang bawat isa sa pansamantala namin pag-uwi, O God. May your protection be upon us. Cover us with your most precious blood. Mula ulo hanggang talampakan, O God. At Lord, hayaan mo na ang araw na ito ay ma-enjoy pa namin. Lord, hindi pa tapos ang araw na ito sapagkat, Lord, ikaw ay mabuti. Thank you, God. For this we pray. Everybody say, Amen. O Panginoon Diyos, patuloy ko po pinakababalutan ng iyong banal at makapangyarihang dugo ang bawat isa na nandito, sa po ng mga mahal sa buhay, ari-arian, hanap buhay, maging mga sasakang ginagamit. Father God, marami din po salamat sa iyong matatapat na anghel na patuloy po nagbabantay sa buhay ng bawat isa. Habang nakatas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang grabing pag-ibig ng Diyos Ama, ang masaganang pagpapala ng Diyos Anak, at ang napakatamis na pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman.
at ang lahat ng mga anak ng Diyos na nandito, nalalakad katulad ng paglakad na ginawa ni Jesus, ikaw ay magsabi ng matamis na, Amen.